Ay, sa wakas. Tapos na tong 2024. Ito yung isa sa pinakapangit na taon pagkatapos ng pandemic. Actually, baka nga top 1 na siya eh. Kasi grabe yung mga pagsubok na pinaramdam sa akin ngayong taon. As in, sinubok yung mental strength ng pagkatao ko at ito yung dahilan bakit. Nawalan ako ng gana nung una pa lang na buwan ng taon na to. As in, yung unang quarter pa lang, naramdaman ko na agad yung passion ko sa lahat ng bagay. O kung ano man yung pakiramdam ko dati na ganado, may apoy, nawala. As in, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Yung pinaka-excuse ko na nga lang, yung unang video na ginawa ko ngayong taon, sabi ko, chill lang tayo. Kasi kung sakaling hindi na ako mag-upload, at least may backdrop kayo sa utak nyo na, uy, di na nag-upload si Tuna Fish. I mean, chill lang daw siya, pero yung pinakatotoo talaga nun, wala akong gana sa buhay. As in, tinatamad din akong mag-isip ng video, may pagsalamuha sa mga tao. Hindi ko talaga alam. As in, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Basta first quarter pa lang. Pagkatapos pa lang na 2023, naramdaman ko agad na, wala. Ang pinakagusto ko lang gawin, mag-shiny hunting, tapos manood ng pelikula. Bukod doon, wala na. I mean, yung mga unang content ko ngayon, mga unang video na ginawa ko ngayong taon, yung mga patungkol sa Pokemon cards, matagal ko nang binili yun. Plano ko nun dapat sa 2023, pagkakasyahin ko lahat yun, kaso nga hindi inabot. Kasi ang hirap din pala ng naisip kong idea. Feel ko nakaramdam talaga ako ng burnout, as in, solid na burnout. Kaya, ayun, nagsimula ng pangit yung taon, nagtuloy-tuloy yung kapangitan. Siguro nga, pangit talagang simulan yung taon mo ng pangit. Dapat magsimula kang masaya. Kaya, hyper. Dahil nga nawalan ako ng gana sa mga tao, syempre nawalan na rin ako ng gana sa church. Kasi malamang puro tao rin naman yung nandito, nakikipagkwentuhan patungkol sa mga mabibigat na naranasan mo nung linggo na yon. Yun yung nakalagay doon, hindi ko na... English kasi. At wala ako sa mood. Walang-wala ako sa mood nung unang quarter talaga ng taon na to. Hindi ako nawala ng faith sa Lord. Sadyang napagod lang din talaga ako siguro. Kumbaga, nung 2023, halos 3 Sunday lang yung na-miss out ko sa pagpunta dito sa church. Ngayon 2024, halos 40% lang yung napuntahan kong Sunday. Simula nga nung karoon ako ng ganitong klaseng, hindi ko alam kung ano to, basta burnout. I mean, yung pag walang gana ko nga, napapansin na rin ng mga katrabaho ko. Kasi syempre DOH at alam nila kapag down yung isang tao. Since yung spiritual growth ko naman nga naudlot yung relationship ko sa Diyos, tinry nilang isuggest na magpa-therapy ako. At tinry ko naman. Gumana siya mga konting percent. Ayoko i-disregard yung therapy pero deep inside kasi talaga alam kong mas malakas yung faith ko sa Diyos eh. Kaya nahihirapan din akong tanggapin yung mga sinasabi sa akin patungkol dun sa mga professionals. Kaya hindi siya nag-workout. I mean, nakatulong, oo, pero hindi ko na tinuloy. Kasi deep inside, syempre, yung faith ko sa Diyos mas malakas. Marami akong testimonies na narinig. Marami na akong blessings, miracles na binigay sa akin, na pinakita sa akin. Kaya hindi ko rin talaga kayang tanggapin na itong sinasabi ng, science. Pero yung spiritual ko lumalaban. Kaya ako nga rin masasabing hindi naman talaga nawala yung faith ko. Sadyang napagod lang siguro talaga ako. I mean, yung sarili ko nga, di ba, hindi ko mamukaan. Tapos, anong mukhang iharap ko dito sa Diyos kung sakaling ako mismo hindi ko kilala kung sino ko? Yun lang naman yung pinaka-rason ko ba't di na ako tumuloy. I mean, gets ko naman kasi yung commandment ng Diyos ay mahalin yung isa't isa. Tapos ako nga, wala akong ganang magmahal ng mga tao kasi wala nga akong pakialam. Wala akong ganang gumawa ng relationship pa o kahit paano idikit yung relationship na yun sa mga tao. Kaya para sa akin, mas nahiya talaga akong magpakita na lang din ng relationship dito sa mga tao dito kasi binigay niya sa akin lahat. Tapos hindi ko yun masuklian at ngayon nagfo-fall apart ako. Kaya hindi ko kinayang pumunta dito sa church. Sobrang sorry, Lord. Ito yung pinaka hindi ko in-expect
na mararanasan ko ngayong taon o kaya sa kahit saang parte ng buhay ko. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad after. Ang magkaroon ng mga sirang relationships. As in, ngayong taon sobrang daming nasirang relationships na personal pa, tipong childhood. At di ko talaga yun in-expect. Kasi para sa akin, makukonsider ko yung sarili ko na isang social butterfly na kaya kitang isama dito sa grupo na to kahit alam kong magkakaiba kayo ng perspective, aspeto sa buhay, kaya ko kayong pagsamahin. As in, isa akong tulay. Pero hindi ko in-expect na ako mismo yung magiging tulay na masusunog at sisira sa mga relationships na nabuo ko. Kaya, grabe, ang hirap. Ang sakit din kasi. As in, hindi ko rin kayang i-justify. Syempre, kung sakaling ang ibibigay ko yung opinion ko, malamang storya ko to, kwento ko to, ako bida dito, hindi ko sila mabibigyan ng hustisya. Kaya kung ano man na lang siguro yung nangyari, kung gaano kahirap, kung gaano kabigat, baka hanggang doon na lang din talaga. Kasi baka talagang magkaiba talaga ng pananaw, differences talaga. Hindi ko rin alam, pero ganyan din kasi talaga isipin nyo na wala na ako ng gana, tapos yung mga taong close, eh, sobrang sakit, sobrang hirap para sa akin. As in, di ko nga kayang mawalan ng isang kaibigan tapos yung talagang mga stronghold pa, yung mga foundation pa ng relationships na talagang nasira. Ang sakit, promise na sakit. Tapos isipin nyo, habang nangyayari na nga lahat ng mabibigat na pakiramdam na yan, bigla pang nagkaroon ng transition sa trabaho. Yun na nga lang yung isa sa pinakamasayang inaabangan ko sa araw-araw. Kumbaga, yun na lang yung purpose ko sa araw-araw din. Tapos, nawala pa. Yung feeling kasi talaga ng transition, isipin nyo yung block section kayo, first year, second year, third year, tapos bigla kayong nalipat ng section. Kumbaga, sobrang hirap sa pakiramdam, sobrang bigat. Tangin ng second quarter yan ng 2024. Hindi na ako pinahinga bawat quarter. Kasi syempre nakaka-miss yung samahan. Tapos pag nakaka-miss, nakaka-depress. Tapos pag nakaka-depress, nakakatamad na pumasok. I mean, first time nga lang marinig sa akin ng nanay ko na, kailan ba yung Friday, ma? Kasi first time ko lang din na-experience yung ganong klaseng pagkalugmok na nakakatamad na. Kumbaga, pumapasok na lang ako para pagtrabaho. Tapos wala na pagkatapos nun. Yung saya na na-experience ko nung umpisa, syempre, bumagsak. Dito na rin yung taon na na-experience ko kahit papano na mawala yung passion ko sa paggawa ng itong part naman na to, halos on and off naman to sa first, second. Sabi ko nga, di ba, first quarter pa lang, gumawa na ako ng excuse kung sakaling di na ako makapag-upload. Pero yung pagkatapos nga kasi ng transition sa trabaho, sobrang daming plano. Sobrang daming video ideas na, naging ideas na lang. Sobrang daming footages na hindi ko na na-edit. As in, na-stuck na lang sila doon. Kasi kung tutuusin, ang dami rin dapat na plano sa Baguio. Pero hindi na nga natuloy, na-delay na. Hindi na natapos kasi, syempre, hindi na kami nakabalik ng Baguio. Na-delay na rin kasi yung mga plano. At nagbago na nga yung mga katrabaho ko na may mga pinlano na rin na mga videos. Kaya kung tutuusin yung mga ideas ko na nakakalungkot din kasing isipin kapag yung ideas mo hindi na nagagawa ng output. Syempre, nawawalan na rin ako ng passion. Yun nga yung pinakamasakit, pinakamahirap na pinagdaanan ko ngayon. Kasi ito na nga lang yung meron ako yung paggawa ng videos tapos nawala pa, nakuha pa sa akin. Tsaka nakabawas din ng gana yung nakikita mo yung mga videos na ginagawa mo na konti yung views. Ang akin lang kasi talaga, ayoko sanang gawin yung mga videos na hindi ko naman gustong gawin. I mean, isipin nyo naman, ginagawa nyo ako na video patungkol sa volleyball, wala naman ako alam sa volleyball, di ang ending, yung video na ginawa ko, parang pilit, hindi siya authentic, hindi siya genuine na feeling. I mean, gets ko naman. Pagdating naman din kasi sa mechanical engineering na content, halos lahat din kasi parang nasabi ko na, lahat ng topics na cover ko na. Kaya kung tutuusin, kung magbago na mismo yung mechanical engineering na curriculum, siguro doon, pero syempre hindi na ako yung para magkwento doon dahil hindi ko naman na-experience. Hindi na magiging genuine yung video. Yun din kasi yung kailangan ko sa mga videos na ginagawa ko. Dapat yung
authentic na alam ko yung ginagawa. I mean, gets ko naman, majority sa inyo, mechanical engineer, kaya kahit anong larangan ng engineering kasi yung mga pinagagawa ko, di ba, mga retro, ganun. I mean, yun kasi yung mga gusto kong gawin. Itong tuna fish naman kasi na to, diary naman to, personal na diary patungkol sa akin. Siyempre, nung mga panahon gumagawa ko ng videos patungkol sa mechanical engineering, estudyante pa lang ako noon, tapos yun yung nakapalibot sa akin na topic. Kasi yun naman talaga yung ginagawa ko noon. At ngayon, syempre, na-graduate na ako at nagtatrabaho na ako professional na pwede ko nang gawin yung mga ideas na talagang naiisip ko nung mga panahong student pa lang ako. Syempre, ginagawa ko na. I mean, yun naman din talaga yung niche ko rin. At syempre, yung pinaka-pinapractice ko nga yung filmmaking, yung pagkwento ng isang hindi naman perfect, pero maayos na storya na may kabuluhan. I mean, para sa akin. Pero yun, yung pinakamahirap nga talaga kasi yung passion mo nawawala. At sa hindi ko ina-expect, kasi syempre napakabigat na ng pinaramdam sa akin ng 2024 simula first quarter hanggang third quarter, yung fourth quarter, as in yung huling buwan ng taon, pinaranas niya sa akin yung pinakayoko nang maranasan sana sa buong buhay ko ulit. Ang heartbreak. Kasi tangay na naman, back to back na 2023. First quarter ng 2023, naramdaman ko yung heartbreak. Tapos ngayon ulit, 2024 last quarter, naramdaman ko na naman. Diyos ko, hindi ko alam kung anong pinaparamdam mo sa akin, Lord. Kung ano yung pinapaaral mo sa akin. Pero basta alam ko lang masakit, mabigat. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko rin sa totoo lang. Pero andito pa rin ako ninanamnam yung buhay na binigay mo sa akin. Pero sobrang sakit na, as in, hindi ko na alam. Bakit dalawang beses back to back pa? I mean, kung alam nyo lang kung gaano kasakit yung heartbreak, okay na yung sunog eh. Okay na yun eh. Pero yung heartbreak, man, puso yung binigay mo dun eh. Puso eh. Hindi ko rin alam. Sobrang challenging talaga ng 2024 para sa akin. Sobrang bigat. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung sa mga susunod pa na taon na makakatalo pa nito. Sa totoo lang. Di ko talaga alam.